Hey everyone, welcome to the Nurse Talk Podcast. I'm your host, Nurse Photographer, and on this episode we have Nurse Jake. Si Nurse Jake ay isang nurse sa Florida and isa siyang PCU nurse, went to the US through a staffing agency. And hello Jake, kamusta? Ayun, kumusta? Actually ginagamit ko AJ, hindi Jake. Okay, AJ. Ayun, okey naman. Okay naman. Thank you sa Okey oras mo naman. dito sa No podcast problem, natin. oo. Okay. Hey Jake, alam ko kasing grabe sobrang solid ka mag-upload sa YouTube channel mo, consistent ka. Bago tayo Solid ba yun? mag-start, oo, share mo naman yung YouTube channel mo kasi I know na maraming magko-comment, Hmm. 'no, gustong malaman yung story mo. What's your channel pare? Ayan, guys, by the way, follow niyo po or subscribe niyo yung or visit niyo yung channel ko, RNAJ. Kumbaga, yung content ko is more of sa mga katulad ko na nawala sa bedside, na gusto niyo ma-inspire na bumalik sa nursing. So, magandang magandang mapanood yung story ko kasi kung ako na kaya ko, mas kaya niyan, guys. So yun. Tama, tama. Same tayo 'no, na ang tagal din talaga nawala sa Oo, ang tagal, bedside 'no. sobra. Oo, tsaka talagang may pagdududa na kung kaya mo ba, pero sa totoo lang 'no, kung kinaya ng iba, mas kaya pa natin, 'di Actually, ba? oo, yun din ang ano ko talaga nung nag-exam talaga ako, sabi ko kung kaya naman ng mga kaibigan ko ba't kayanin ko yun, sabi kong gano'n. Oo, oo. Okey sige ililink ko yung, channel niya on the description box down below. So Jake, anong story mo as a nurse? Kasi pinanood ko yung content mo, grabe ang Hmm, dami mong pinagdaanan, ang dami mo pala napuntang bansa na 'no, at ang daming work. oo, madaming So, work, madaming work. umalis ka sa nursing, bumalik ka sa nursing, what's your story as a nurse? Ayun, siyempre, backstory siyempre 'pag yung bata ka 'di ba, siyempre ano, parang tatlo lang naman yan, 'pag tinanong ka ano yung gusto mo paglaki, doktor, abogado or teacher lang naman yun 'di ba? Siyempre ako nandun ako sa doktor. So while growing up nandun sa utak ko na gusto ko maging doktor, gano'n. So nung high school after graduate high school, siyempre undecided pa ako nun, di ko naman alam dati na 'pag magdodoktor ka, kailangan mo pala ng pre-med courses, 'di ba, parang gano'n pa, may pre-med ka pa. So akala ko doktor agad. So nasa Mm. dalawa lang yung course ko na pinagpipilian nun, parang BS Bio tsaka parang Medtech. Since di ako nabigyan ng chance na mag-aral sa Manila kasi siyempre financial matter, hindi naman kaya ng family, gano'n. Nasa mid lang naman tayo. So dun pa rin ako nag-aral sa province namin. So basically ang nakakatuwa niyan nung nagme-medical na ako yung mag-enter na ng college, sabi sa'kin ng nurse na, "Oh, ano yung nilalagay ko ditong course?" Ganyan, ganyan. Ang kinuha ko sabi ko, wala akong maisip talaga ng course na sabi ko, sige po ilagay niyo na lang po PT." Kasi by that time din, yung physical therapy sobrang boom din talaga nung time na yun, parang 2000 yun, eh. So maganda yung feedback na 'pag PT ka maganda rin trabaho, maganda yung sahod, ganyan, ganyan. So kinuha ko yung PT. Tapos when nag-aral ako nun, may mga zoology subject ako nun. Ang hirap kasi parang sabi ko, kung bubunuin ko yung oras ko sa pagkuha ng PT, sobrang tagal niya kasi 5 years kukunin yung PT plus board exam pa. Eh, tapos nung nag-zoology na ako ng mga second year ako, ang hirap parang yung pinag-aaralan namin yung muscle pala ng kamay tsaka ng mga bones. Sabi ko, "Parang ayoko nito, ang hirap mag-memorize," ganyan, ganyan. So ang ginawa ko nun, parang technically, 1 year and 1 sem ko kinuha yung PT and then nag-shift na ako ng nursing. Actually wala sa plano ko talaga yung nursing, sobrang hindi ko nga parang hindi ko talaga pinangarap maging nurse, parang gano'n. Kasi nung college ako more of sa ano ako, yung line ako na nasa performing ba. Kumbaga kung saka-sakaling nag-aral din ako sa Manila, baka ang kinuha ko nun is either mga mass communication, something related sa mga something sa gano'n, yung performing parang gano'n. So gano'n. So nag-nursing ako, long story short, graduate in nursing, nag-board exam, nakapasa. One takes, thank God. Tapos it was my conscious effort talaga na magtrabaho sa Manila nun kasi nga sabi ko hindi naman sa'min minamalit ko yung province namin, pero kumbaga at the back of my mind gusto ko na para ma-further enhance yung knowledge, skills mo sa nursing at saka siyempre yung opportunity na ma-witness mo yung mga technology na yan, sobrang sobrang ano, parang limited lang ko sa province namin. So nag-Manila ako nun. Eh, that time naman yung nursing naman sa Manila, that time nung mga 2025 nung grumaduate ako, 2005. Sobrang sobrang yun yung kasagsagan ng nursing talaga, eh, sobrang boom yun. So hindi ako nahirapan maghanap ng work nun. So kaliwa't kanan niya, natatanggap naman. So I ended up working sa ano, Metropolitan Medical Center. Ewan ko kung Ah, familiar ka dun. hmm. Para siyang sister hospital ng Chinese Gen na malapit siya papunta sa Divisoria nun, eh. So yun, na work, work, work tapos along the way, ako din kasi yung ano ko nun, hindi ako kumuha ng nursing unlike ng mga iba nating mga fellow nurses na yung solid na yung goal nila, yung pangarap nila na mag-U-US talaga sila. Ako wala akong gano'n.
parang for the sake lang makatapos ng college. Siyempre, naisip ko din naman na mag-nursing no'n, sabi na sumagi sa isip ko, pero hindi ako yung tipong ito yung goal ko talaga na gusto ko mag-nurse. Maraming gusto ko maging nurse sa US, parang wala naman akong gano'ng ano, wala naman akong gano'ng thinking no'n. So yun, work, 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 tapos, meron akong in-applyan habang nagwo-work ako no'n sa Manila, meron akong in-applyan no'n ng agency for US din. So yun, nakapasa ng mga initial interview nila, in-sponsor na nila yung IELTS ko, nakapasa ng IELTS. And that time kasi inuuna mo yung IELTS para ma-process na yung papers mo at least tapos, parang to-follow na lang yung NCLEX mo nun. So yun, process, hindi ko alam kung saang state ako ide-deploy nun, eh. So yun, nakapasa ng IELTS, after nun in-sponsor na nila yung NCLEX ko, review. Pero sa kasamaang palad hindi ko naipasa yung NCLEX ko ng first attempt. Sobrang hirap ano kasi ano pa yun, 250 items pa yun natapos ko talaga yung 250 items na NCLEX nun, oo. Sobrang sabi ko, ano ba naman yan? Bagsak din pala, pinahirapan pa ako, babagsak din naman ako. Kasi ang hirap din nung time na yun, eh, ang hirap mag-review kasi, ang layo din sa Santa Cruz ako nakatira, ang review ko pa noon sa Makati. Tapos night shift pa ako nun. So, sobrang ang hirap niya pagsabayin. Pero yun, ended up na failing the exam. Tapos along the way, ano naman, trabaho ulit. Meron naman ako in-apply nun for Canada naman. Since may IELTS na nga ako nun, um, pasok naman yung qualification, so nag-apply ako ng Canada. Eh, medyo natagal yung Canada nun, eh. Kasi boom din yung Canada nun dati nung time ko na yun, eh. So, apply sa Canada. Pero Tapos yung sa Canada, ano yun, student visa or hindi talagang parang PR? ano talaga ano talaga nurse talaga yun. Oh, okey. Nurse talaga yun tapos yun, ay ang tagal ng processing, along the way na naman meron akong kasama sa work na bound to ano na siya for Singapore na. So, sabi niya sa'kin, "Jake, apply ka dito ganyan, ganyan." So, in-applyan ko yung agency na yun, tapos hindi ko naman din in-expect kumbaga ako that time parang apply lang ako na apply kung may nag-invite sa'kin apply lang ganyan, ganyan. Wala hindi naman nothing serious naman talaga tsaka wala ng plano mag-abroad nung time na yun. So, apply sa Singapore, tapos hindi ko alam na maipapasa ko yung mga interviews tapos, yung board exam kasi yung time na yun yung employer mismo pumunta sa Manila, dun sila nag-conduct ng board exam. So, ang taas pa ng ano nun ng passing grade na parang 75%. So, hindi ko naman in-expect na mapasa ko yung exam na yun. So, nakapasa. So, ang long story short again, pumunta na ng ano, first ano ko employment ko abroad is Singapore. Pero yung hindi naging maganda kasi yung ano ko, eh, yung experience ko sa Singapore kasi siguro that was my first time to go abroad. Tapos yung homesickness pa talaga, di ko kinaya yung adjustment. Tapos yung work environment din. Tapos ano, eh, sobrang, 'di ba kapag multiculture yung ano ng Singapore, 'di ba? Ang dami. So, parang ang hirap ng communication, yung mga Singaporean, mga Chinese, mga Malaysian, ganyan, ganyan. So, hindi ko kinakayanan yung adjustment period ko. So, kumbaga technically yung first 4 months ko din hindi naging maganda yung performance ko. So, parang nagkaroon ng impression Hmm. yung mga kasama ko, especially mga ibang lahi, especially yung nurse manager ko nun na parang, "Aba, mukhang mahina 'to," parang gano'n, gano'n. So, na gano'n ako na toxic ako. Siguro kasi ano din, eh, kung ano, problema ko din that time kasi parang since parang yung hospital na pinasukan ko, JCI accredited siya, ang dami niyang mga policies na kailangan mong reviewin, basahin, alamin. So, medyo ako kasi yung learning ko at my own pace, hindi ko kailangan i-stress yung sarili ko. So, yun yung mali ko na parang hindi ko binigyan ng pansin yung mga gano'ng bagay. So, may mga instances na halimbawa, ano ako nun, eh, surgical orthopedic nurse ako nun sa area. May mga time na 'pag morning shift ako, siyempre 'pag morning shift 'yan yung kadagdagan ng mga doctor's rounds, ng mga wound dressing kasi nga nasa ortho ako, 'di Hmm. ba? Bilang pupunta yung manager ko, parang susubukan ako kung may alam ako. Tatanungin ako ng mga kung ano-ano mga tungkol sa policy na halimbawa kung may blood spillage sa floor, anong gagawin ko, ano yung policy, ano yung mga steps na dapat gawin. Siyempre ako nganga. Kasi hindi ako nag-aano, hindi ko sineryoso yung trabaho parang ano. So yun, parang yung as in nganga talaga. Oo, okey. So yun, nagkaroon siya ng impression na parang, wala 'to, parang hindi 'to ano kasi so yun, gano'n na nangyari. So basically yung first 4 months ko dun sa Singapore, hindi naging maganda talaga, parang ang pangit. So, parang ako nun sobrang stress ko nun. Alam mo yung tipong pupunta ka sa work na napipilitan ka na lang, ang bigat sa Yung gano'ng pakiramdam. pakiramdam 'no, oo, Grabe, oo. as in grabe yun bro, sobrang gano'n yung pakiramdam ko. Gusto kong dun ako na-experience na naiiyak ako sa duty, naiiyak ako 'pag habang pumapasok ako naglalakad ako kasi walking distance lang, eh. So, grabe gano'n talaga para ka nasa ano, sa drama talaga, nasa pelikula na umiiyak ka, ang bigat ng pakiramdam mo. Alam mo yung gano'n? Tapos ayun,
Ang nangyari no'n nag-decide ako na ano, na parang parang mag-render na ng resignation nun after 4 months. Kasi parang sa Singapore that time, kailangan mo muna mag-render ng 6 months probationary period mo sa hospital, sa employer mo, bago mo makuha yung pinaka-license mo talaga, as Mhm. Singaporean RN gano'n, Singapore RN. So yun, so nag-render ako ng resignation ko nun. Tapos hindi ko naman din alam, along the way naman pala nung mga pumapasok na ika-5th month ko na, naging okey na ako, nakakapag-adjust na. Tapos yung mga kasama ko nun natutuwa na sa'kin, parang nakakahalubilo ko na sila. Tapos there was a time na sinabi nga sa akin nila na ano, "Jake, bakit, hindi mo na lang i-withdraw ay i-retract mo na lang yung ano mo, yung resignation mo kasi medyo umo-okey ka na, eh, nagiging maganda na yung ano mo, performance mo sa area." So triny ko naman siya, kasi siguro lang talaga nandun na yung impression ng nurse manager ko na parang hindi talaga ako okey. So triny ko siyang kausapin kung puwedeng bawiin ko yung resignation ko, hindi na siya pumayag. Pero actually puwede naman talagang bawiin yun kung saka-sakali, 'di ba? I see. Kasi nurse manager yun, eh. So yun, so yun yung parang sobrang biggest ano, disappointment sa career ko talaga na parang first time ko kasi na experience yung gano'n na sobrang toxic. Tapos first time ko rin give up sa mga challenges sa buhay nung time na yun. Kasi dati naman talaga ano ako, eh, parang driven sa mga bagay-bagay, talagang hindi ko sinusukupan yan. Dun Palaban. lang talaga, palaban talaga, as in dun lang talaga. So, long story short again, umuwi ako ng Pilipinas, natenga ako ng 6 months sa Pilipinas. So sabi ko, ang hirap pala ng gano'n, tenga ako sa Pilipinas tapos, yung kumbaga yung ginastos ko na placement fee sa papunta sa Singapore, break even lang. Well, nakapag-uwi ako siguro ng 50K, 50K, 50K that time, na which is nung time na yun medyo malaki naman na yun, eh. So yun yung naging dun yung nag-ano sa'kin, nagpa-survive sa 6 months na tenga ako. Tapos inisip ko no'n, sabi ko, kung babalik ako sa bedside sa Manila, parang sa Pilipinas, parang hindi na ata kaya kasi 'pag once na na-experience mo mag-work sa abroad, ta's babalik ka sa Pilipinas mag-nurse ka, parang hindi mo ma-appreciate yung sahod, sobrang ang baba. Hmm, 'Di ba parang ang sahod ko lang that time bago ako mag-Singapore, nasa magkano ba, 10,000 or bawas pa yun ng mga kung anong mga oo, deduction, 'di ba? So ang baba oo. talaga. So parang nung nag-ano nga ako, eh, nag-work ako nun sa Manila nun, parang never kong naiisip na nakabili ako ng mga branded na pantalon or damit. Laging sa Divisoria yung mga damit ko nun, yung mga sapatos gano'n. Kasi nga malapit na ako dun, 'di ba? Parang gano'n, gano'n. So yun, yung medyo okey na ako, nag-decide ako na gusto ko magtrabaho ulit, hindi na ako bumalik ng bedside. Ang ginawa ko na nag-work ako sa call center nun, parang 6 months. Tapos, nakakapag-deliver naman ako nun sa work ko sa pagiging call center agent, pero alam ko sa sarili ko hindi ko siya forte, hindi yung pag-i-English na yan, hindi talaga. So nahihirapan, kamote din ako sa English kasi. So ang ginawa ko nun, nakatagal din ako ng 6 months ata nun sa pagiging call center agent sa Makati. Tapos along the way, parang random lang talaga yung nangyari na parang meron akong tropa nun, eh, yung tropa ko na yun naging close ako sa family niya. So, balak niya mag-Dubai nung time na yun. Eh, yung nanay niya parang naging sobrang close ko na, parang yun yung naging family ko sa nag-work ko sa Manila for 3 years plus, gano'n. So, sabi niya sa'kin, inoffer niya sa'kin, "Jake, baka gusto mong samahan yung kaibigan mong ganyan." Kasi medyo ano yun, eh, spoiled brat yung kaibigan ko na yun, eh, parang gano'n. So, tapos sabi niya, so yun, so sabi niya, "Baka gusto mong samahan 'tong kaibigan mo na 'to kasi alam ko hindi 'to marunong sa buhay." Ganyan, ganyan. Sabi ko, sige po, okey po tita, okey lang. Tapos yun, pinahiram niya ako ng pang-processing ng visa So, sa tropa Dubai, talaga gano'n, yun gano'n. tol, Oo, tropa tropa talaga? talaga yun, tropa talaga kasing naging parang siya yung family ko sa US, sa Manila nun. So, naging close Ah, ako sa nanay nun. So yun, ano, yun nga, pino-provide-an ako ng financial ano, support, ganyan, ganyan. So nung nasa Dubai na, wala akong kumbaga tinalikuran ko na yung nursing after Singapore. Sabi ko ayoko, hindi talaga siguro para sa'kin yung nursing. So totally wala na yung pagiging nurse talaga. So nasa Dubai ako noon, kasi sa Dubai that time mga 2009, 'pag hindi ka nakakuha ng work, kailangan bumalik ng Pilipinas or mag-exit ng UAE. mm. So ang daming mga horror stories no na 'pag umexit ka kasi ang meron tinatawag na sa Iran yun, sa Iran. May ini-exitan dun yung mga galing ng UAE 'pag napasok na yung visa nila, dun sila nagse-stay muna for a month. Tapos naghihintay sila ng kunwari yung employer nila, dun sila nilalagay for process ng visa or yung mga wala ng visa, dun muna mag-stay para mas malapit ba sa UAE. So kaysa na Mhm, umuwi ka ng mhm. Pilipinas, sobrang mahal ng ticket, alam mo yun, gano'n. So yun ginagawa nila kasi gano'n yung kalakaran dati, kailangan mo mag-exit ng UAE, mag-stay ng like at least minimum ng 1 month bago ka makabalik ulit for another ano, application ng visa.
para maka-enter ka ng UAE. So gano'n yung kalakaran nun. So ang daming mga horror stories nun. So kumbaga ang nangyayari nun sa mga OFW na pumupunta ng UAE, bago mapasok yung visa nila, kahit anong trabaho tatanggapin nila. Para ma-sponsoran sila, ma-extend yung stay nila sa UAE at Ah, legal yung status nila, parang gano'n. So ako no'n that time, na three months visa yung kinuha ko nun, eh. So, actually ika-first month ko pa lang sa Dubai nun, meron na akong work nun parang call center sa TFC yata yun, parang gano'n. Pero hindi ko tinanggap, sabi ko ang haba pa ng visa ko, 3 years, three months yung visa ko, sabi ko, saka chill-chill muna ako, ganyan-ganyan. Eh, nung malapit ng mapasa yung visa ko, wala na akong choice, meron lang akong nakilala sa Dubai na turista na Pilipino. So, that time din nagpa-part-time din ako nun, florista. Alam mo flower arrangement na yan? So, wala talaga akong alam. So wala na akong choice nun, sabi ko, "Sige, grab ko na 'to." Kinuha ko na yung work na yun, parang ang description ng work is parang assistant ka ng florista/office boy/ parang nasa, warehouse nila. Kasi yung napasukan kong company nun, events company sa mga wedding ng mga Arabo, hmm. ganyan-ganyan, nagse-setup, mga flower meron meron sila kasing flower shop, eh, so yun. So gano'n, so technically office boy yung trabaho ko sa Dubai for 2.5 years. As in office boy talaga, Magkano yung sweldo gano'n. mo nun? Ang sahod ko nun parang 2,500 dirhams. In So peso parang is is peso siguro, let's say mga nasa 35,000 pesos, parang I see, gano'n. okey, okey. Siyempre may bawas pa yun ng mga bahay mo, yung transpo mo, pagkain mo. Yep, So basically mga nakukuha ko na lang siguro mga 1,700 na lang siguro, parang gano'n. So mga 25,000 or 20,000. okey. Ta's yun, parang okey naman yung trabaho. Tapos may mga kasi ano nga, nasa office boy nga minsan kasi ano ako, tinatapan ako minsan sa opisina, sa warehouse, ganyan-ganyan. So 'pag nasa opisina ako, ang ginagawa ko, naglilinis talaga ako ng office, as in literal na nagmo-mop ng floor, naglilinis ng banyo. Ta's may mga bisita yung mga Arabo kong amo, ako yung nagse-serve ng Arabic coffee, ganyan-ganyan. So parang katulong talaga, gano'n. Tapos minsan 'pag tinatapon naman ako sa warehouse, ano naman yun, yung carpentry work, dun ako natuto maging karpentero kasi nag-set up kami ng mga stage nun, eh, stage ng mga Arabo. So gano'n ginagawa namin, tapos yung mga tables kami nagse-set up. So gano'n talaga. Tapos may mga time pa nun 'pag nasa warehouse ako, kasabay kong kumakain yung mga patan, yung mga Pakistani na mga trabahador. Alam mo yung mga nakikita mo, yung mga pagkain sa nakikita mo sa video ng mga Indian Indian food na alam mo yun, yun yung mga kinakain ko nun dati, kasabay ko yung mga Pakistani. So yun, gano'n yung naging buhay ko no'n. Tapos parang sabi ko that time din, parang hindi naman din ako nagrereklamo kasi personal choice ko yun, eh, sabi ko gano'n. Sabi ko parang minsan lang 'pag ano naisip ko, sabi ko, "Shit," sabi ko, ay sorry, sabi ko, "Grabe, nurse ako, license ako, board passer, tapos ganito yung ginagawa ko." Alam mo yun? Naglilinis ng kubeta, ng office, tapos kargador, ta's yung literal kargador talaga. Ta's ang hirap pa ng trabaho ko nun kasi since events company nga, minsan gigisingin ka, tatawagin ka ng in the middle of the night, mga 2 AM, "Oh, Jake, ganito, ganito, may setup tayo, susunduin ka namin diyan." As in gano'n Hmm, talaga. Tapos minsan walang tulugan 'yun for 2 days kasi nga sine-setup namin yung oo, ano, eh, oo. yung stage para sa kasal ng mga Arabo. So walang Mm, tulugan mm. 'yun, gano'n gano'n yung naging buhay ko nun for 2.5 years. Tapos, dun din yung in between din naman nun, nag-try din naman ako talagang ano, bumalik sa nursing nun. Triny ko lang, nag-try ako ng exam nun. Kaso hindi ako pinalad, nag-try ako ng twice ng ano, HAAD. Kasi parang gusto ko sanang mag-nurse ulit nun. Nag-fail talaga ako. So, ang dali lang ng exam, pero hindi ko alam kung bakit ako bagsak. Kasi ang HAAD nun that time, Pearson din nag-ano, nagka-conduct ng Pearson din yung Talaga? I nag-ano nun, see. eh, oo. Tapos ang HAAD kasi nung noon, parang after mo mag-exam, right there and then, alam mo na kaagad kung pasado ka or bagsak ka. Pass or fail ka, Hmm, parang gano'n din, may result na agad. So, bagsak ako ng 2 beses nun. Sige, tuloy-tuloy pa rin trabaho, office boy, ganyan, ganyan. Tapos meron din akong isang in-examan nun na parang it took me like 1 year bago ako nakapag-book kasi sobrang ang hirap niyang i-book yung exam na yun, eh. So, luckily after a year, talagang natiyempuhan ko lang, talagang binantayan ko talaga siya madaling araw, na natiyempuhan ko, na-book ko yung exam na yun. Tapos luckily din naman, naipasa ko yung exam. So meron ako lisensya sa ano, sa Dubai, sa UAE nun. Pero hindi ko pa rin ginamit kasi nga hirap pa rin kasi nga
kailangan parang nire-require nila that time na may current bedside experience. So, hindi ko rin Mhm. talaga siya nagamit technically, parang gano'n. So, work ulit, ganyan-ganyan. Until nakilala ko or narinig ko yung balita na parang meron akong kakilala sa Abu Dhabi that time na parang HR ng ano, ng isang malaking company ng insurance sa Abu Dhabi. So, bigla lang random lang din, naka-chat ko sa ano, sa FB. Tapos sabi niya sa'kin, "Oh, nurse ka pala, matagal ka na pala dito, bakit hindi ka nagsabi? Mas hiring kami ng 2010," ganyan, ganyan, 2013 na yun, eh. Sabi ko, Hindi ko naman po alam ma'am na may ganyan, ganyan." So, ang ginawa niya sabi niya, "Submit ka sa'kin ng CV." Sabi niya sa'kin, ang need mo lang gawin, ipasa mo 'tong exam kasi 'pag hindi mo pa naipasa yung interview tsaka exam mo, medyo mahihirapan akong ipasok ka." Sabi niyang gano'n sa'kin. So, ang ginawa niya lang, parang naka-priority yung application ko, so nakapasa ako ng exam. At saka interview, 'di yun, ito na yung naging turning point na medyo gumanda na yung buhay ko talaga na parang, nasa insurance company na ako. Nagtagal ako dun for like 10 years din. So dun yung parang sabi ko Wow. parang, oo, 10 years. Kasi from parang office boy, naging maganda na yung buhay ko nun as in ang laki na ng sahod ko nun tapos may overtime pa. So parang sabi ko, Thank you Lord." Sabi ko parang yun na talaga yung biggest blessing na na-receive ko that time. Sabi ko parang ito na talaga yun. Parang grabe talaga umikot talaga yung ano ko nun, yung turning point ng ano career ko, ng buhay ko nun. Sobrang ikot talaga, kasi ikot talaga. So parang Jake, from office boy, yung salary mo nun tapos yung naging nurse ka, ano yung difference nun? ang laki So ng from difference. 35 to any Kasi amount? ang parang, from 35 siguro umabot ako na ng kasi kasama overtime mga siguro umabot din ng 200 din, Pucha, 150 to laki nga 200. pare. Malaki talaga, Malaki sobrang nga. malaki talaga. So Dun ako ramdam mo na yun pare. oo, Uh-huh. sobra, ramdam mo talaga as in, yung mga gusto mong bilhin dati na ano ka, atat na atat kang bilhin, 'di ba? Nabili ko na tapos nakapag-travel din talaga ako. Ang dami ko na napuntahang bansa Wow. nun talaga, eh, Europe, ganyan-ganyan, sa ano basta sobrang dami ta's nakabili ako ng sarili kong sasakyan, ganyan-ganyan. So, ang laan talaga naging parang 360 nga, eh, parang or parang basta gano'n. Sobrang laki ng inikot talaga ng ano ko, ng career ko nun. So, okey na ako, so murang masaya yung trabaho, parang gano'n, chillax lang. Pero yung qualification naman sa insurance na yun, nursing pa yung pagiging nurse ko pa din naman. So, basically, parang nag-approve kami ng mga claims nun ng mga Hmm, hospitals, mga clinic, so gano'n. okey, okey. Parang, claims adjudicator, parang gano'n. Claims processor, parang gano'n. So yun, okey naman, trabaho ganyan, until pandemic hit. Ito na yung medyo Okey, ano na naman okey. din, Hmm. turning point na naman, na parang pagsubok na naman na hindi ko din in-expect. Kasi siyempre that time, nung time na nagwo-work ako nun, medyo well off, sabihin kong well off sa pera, ganyan, ganyan. So, 'pag may mga kaibigan or mga kakilala na nanghiram sa'yo, parang okey din naman na alam mo yun, nagpapahiram ka, ganyan, ganyan. Kasi nga, ang ano ko nasa isip ko nun dati, sabi ko, "Mas okey na yung ako yung nagpapahiram kaysa ako yung nanghihiram." Or nanghingi ng Mhm. tulong. So, ako na magbibigay ng tulong kasi ako may capacity na tumulong, so tulong ka ganyan, ganyan. Kasi lalo na 'pag sinasabi sa'yo na ang reason nila na kaya sila nangungutang sa'yo or nanghihiram is yung family back home is may sakit, yung nanay may ganyan, yung tatay may ganyan. So, parang 'pag gano'n, hindi naman ako nagdadamot. So, wala na 'pag kaibigan mo, pinapahiram mo, pinapautang mo. So, long story short, hindi ka nabayaran, hindi ka na parang tinakbuhan ka, gano'n. So, ikaw yung magbabayad ng mga iniwan sa'yong mga utang ng mga kaibigan mo, 'di ba, parang gano'n. So, anong nangyari nun, nung 2020 na, ito na yung sobrang ang dami ng problemang dumating. Tapos pandemic pa, 'di ba? Tapos siyempre yung that time limited na yung ano, mga overtime sa trabaho, ganyan, ganyan. So, sobrang daming stress na pumasok sa isip ko nun tapos, yung mga kaibigan ko pa nun, all of a sudden, yung sobrang mga close ko talaga mga kaibigan dun sa Abu Dhabi, biglang aalis nalaman ko na lang aalis na sila sa UAE, pupunta na ng Canada, may mag-u-US na. Hmm. Oo, may mga gano'n na, si iba bumalik na ng Pilipinas. So, parang sabi ko naiwan ako sa ere na parang sabi ko, "Parang wala akong plano sa buhay." Buti pa sila may mga plano pala sila along the way na magkakasama kami, may mga gano'n silang plano. Yung iba bumalik na sa pagiging nurse nila, gano'n, gano'n. Sabi ko, "Hala, parang ako naiwan, ba't gano'n?" Sabi kong gano'n. Sobrang sobrang depress ako no'n. Do'n ko nalaman na yung depression pala is totoo pala talaga siya. Alam mo, hindi siya yung Hmm. sabi-sabi lang, hindi siya arte-arte lang. May mga moment talaga ako nun na gigising ka na parang ang bigat ng loob mo, parang maiiyak ka, hindi mo alam. Tapos alam mo yung pakiramdam nun na 'pag depressed ka na para ka nasa loob ng tunnel, alam mo yun? Hmm. Na sobrang dilim na parang maski katiting na ilaw gusto mong makakita para lang magkaroon ka ng hope Hmm, na alam mm. mo yun gano'n, parang gano'n yung pakiramdam ko, ng hirap. So yun, um
ano ba, naging turning point ko naman nun talaga na parang bumalik sa nursing nun na parang wala ng choice is nagkaroon ako ng chance kasi na bumisita sa US no'n, dito sa US, nung pandemic yun 2022 ata, 21. Ta's nakita ko yung mga ano ko, mga batchmates ko nun sa Manila na ang gaganda na ng mga buhay. Sabi ko, "Pucha, yung mga kasama ko mga junior ko lang 'to, pero tignan mo nga yung mga big time na, mga alam mo yun, ang gaganda na ng buhay." So sabi ko, parang kung kaya nilang naipasa yung mga exam na yan, parang feeling ko kaya ko din 'to. Eh, Mhm, that time mhm. ang tagal ko nang hindi nakapag-ano, eh, as in sobrang hirap talaga kasi 13 years akong wala sa bedside, eh. So pagbalik ko ng UAE no'n, diretso process ako ng papeles ko nun sa IPAS. Sa IPAS ako nagpa-process nun, eh. So I see, pagbalik ko okey, ng okey. sa IPAS ako nun, pina-process ko yung mga documents ko, bla, bla, bla. Tapos sobrang excited ko nun, bumili na ako ng NCLEX book, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos nag-enroll ako saan ba ako nag-enroll nun, nakalimutan ko na yung ano ko nun, eh, nakalimutan ko, basta nag-enroll ako sa isang review center nun sa online. So yun na yung naging ano ko, naging turning point na bumalik ng nursing na yun nga, i-try ulit mag-NCLEX ganyan, NCLEX ganyan. Pero sobrang hirap niyan bro, kasi kung 13 years ka na wala, ang hirap nung first month ko nag-aral nun, sabi ko wala akong naiintindihan, walang pumapasok sa utak ko nun. Sabi ko, ang hirap i-grasp yung mga theories and concept na yun. Sabi ko, "Ano ba 'to, hindi ko Totoo na ka, siya totoo. naintindihan." Oo, hirap. Parang it took me like a couple of months bago talaga mag-sink in Oo, ulit, oo. bumalik, yung mga previous experiences mo, yung ano, saka siya bumabalik, saka mo na lang siya na-appreciate ulit. So yun, so ganun yung naging journey, parang sobrang struggle din talaga siya, ang hirap. Tapos along the way nun kasi nga may mga utang akong binabayaran, ang hirap mag-focus sa pagre-review kasi kailangan ko mag-overtime. Ang work ko is Mm. parang 15 hours a day. So siyempre, Wow. pag-uwi mo sa bahay exhausted ka na, wala ka ng time para talagang mag-review. As in sobrang hirap talaga, parang hindi ko alam kung paano ako nakapasa nun, parang sabi ko parang ano ko nun is parang ano, eh, 99% faith, 1% sweat lang talaga. As in dasal talaga, as in dasal. Oo, naalala Bahala ko na. nun, oh, bahala na talaga, sabi ko hindi talaga kasi 'pag nagpo-post exam ako sa ano, sa UWorld nun, grabe, parang parang hindi ko matandaan kung umabot man lang ako na kahit 10% na passing, parang wala talaga. As in gano'n kalala Ay, talaga, as you in world ka rin oo, pala, oo, oo. nag-New World din ako, nag-subscribe ng for 3 months. Hindi talaga parang hindi ako nakapasa, hindi man lang ako naka 50% na passing ng mga 'pag nagpo-post exam ako dun, simula talaga. Ta's naalala ko nun sa exam ko nun, parang 3 days before ako mag-exam, hindi na ako nag-review nun. Ang ginawa ko nun, kasi yung Saturday yung exam ko nun Saturday, Wednesday, Thursday, Friday. Wednesday, pumunta ako ng Baclaran Church. Thursday, St. Jude. Tapos nung Friday, Quiapo Church. Nasa Kasi Pilipinas ka pala, sa I see, Pilipinas okey, nag oo. Pilipinas ako, umuwi ako sa Pilipinas nun. As in, ang pinaka-review ko na lang nun is parang 5 days na intensive talaga na hindi ako lumabas ng hotel, nag-review ako nun. Tapos yung remaining three days ko nun, nagdasal na lang ako. As in, nagdasal na lang talaga Goods, ako. goods, okey. As in, grabe talaga. Kaya na ano, eh, nakakatuwa din. Tapos ayun, paano ko ba nakilala yung ano ko, parang daldal ko 'no. So yung nakapasa ka na, anong year yun? Nagpasa ako ng NCLEX ko 2022, 22, 2022, 22. oo, 22. Okey, and then paano mo nahanap yung employer mo? Ito pa nakakatawa diyan, yung employer ko parang sinend lang sa'kin ng kaibigan ko dito na sa US, random lang sinend sa'kin. That time hindi ko pa alam na pasado na ako sa NCLEX nun, eh. Nasa Pilipinas ako nun, siguro hours before ko malaman na pasado na ako or ma-email ako ng IPAS na pasado na ako, parang nag-try lang ako applyan 'tong agency na 'to kasi nga sinend sa'kin ng tropa ko. Sabi ko, "Sige try ako," send ako ng CV. Tapos after that, parang after 1 hour naka-receive ako agad ng feedback sa employer na gusto niya ako interviewin na for initial interview. Eh, that time di ko pa Mhm. alam na pasado ako sa NCLEX nun, eh. So nagpa-interview naman din ako, tapos medyo okey naman din, yung initial interview ko nung pasado. After ng interview ko, nalaman ko na pasado na ako ng NCLEX. So parang Okey, right timing lang ba, so yun, dun ko nalaman yung advanced CSRN. So hindi ko nga siya actually kilala yung advanced CSRN na yun, eh. So dun ako napasok. Tapos nag-ano rin ako dun, eh, siyempre, nag-try din ako ng parang, agency hopping nung bumalik ako sa oo, UAE. Kasi nga parang for a time din parang wala kang narinig na feedback agad, ulit sa ano, sa advance. okey. Tapos parang wala na, sabi ko meron akong in-apply nun sa ano, eh, sa Las Vegas, parang home health nurse.
Hindi ko naman din alam kung ano ba yung home health nurse na yun. Sabi ko, ang priority ko lang gusto ko mag-hospital. Kasi yung hospital din yung background ko talaga na-experience ko. Sabi ko, gusto ko talaga hospital. Kasi wala man akong alam sa home health na yun, eh. So, papirma na ako ng kontrata nun, pero parang red flag siya kasi parang hindi naka-indicate yung specific amount ng rate mo. Parang Hmm, naka-bracket lang ba siya. So sabi ko, inisip ko, sabi ko kung 'pag lumabas na yung pinaka-ano ng rate ko, sabi ko puwede nila akong dayain kasi puwedeng yung mababang rate yung kunin yung maibigay nila sa'kin, 'di ba? oo, So wala mismo. wala na akong habol sa kanila kasi pumirma na ako, eh. Ta's yung kinonfirm ko naman sa employer, sabi hindi nila mabibigay yung specific amount, that time kasi nga parang ano bang tawag dun, PW ba yun? PWD, oo. PWD Oo, yun. prevailing wage, oo. Oo, determination. Hindi pa lumalabas that time. So, sabi ko parang hindi alanganin ako dito, sabi ko gano'n. Tapos binalikan ko yung advance USRN, sabi ko, "Doc, may pag-asa po ba na makabalik ako sa ano, sa hospital setup or sa acute care?" Sabi kong gano'n. Kasi nga ang tagal ko nawala sa bedside. Parang ni-reassure niya naman ako na, oo, may possibility naman. So yun, ang ginawa ko, tinurn down ko na yun sa Las Vegas, hinintay ko na yun sa advance USRN. So, ano, naging okey naman, na-process naman, kaya yun, the rest is history, nandito na ako sa ano, sa US. So yung employer na sa Las Vegas, naalala ba kung anong staffing agency yun? Actually, nakalimutan ko na, eh, pero nasa Okey, email ko okey. yun, eh, nasa email ko yun, eh, oo. Okey. Grabe 'no, Jake, ang dami mong pinagdaanan pero parang habang kinukuwento mo parang after mag-close sa isang pintuan parang may nagbubukas tapos parang may Hmm, nagga-guide din sa'yo, eh, 'no? Naramdaman mo ayun ba na nga, eh, parang 'no. magana sa buhay? May gano'n kasi yung at saka hindi ko in-expect tong US na 'to na mapupunta ako kasi nga ang ganda na ng buhay ko sa UAE. Kasi Hmm. never kong naisip na mag-abroad pa or umalis or bumalik pa sa nursing kasi nga okey naman yung salary, yung mga luho mo sa buhay, nakakapag-travel ako, nakakuha ko yung mga luho, gano'n, gano'n. So, as in wala talaga siya, never never thought na who would have thought na babalik ako sa nursing, 'di ba? Parang okey na naman talaga yung buhay ko, eh. Pero yun nga, things happen, parang yung mga challenges siguro na na-experience ko before kong maging USRN, siguro yun din talaga yung parang binigay sa'kin ni Lord para at least panghawakan kong this time na Mm, mm, huwag mm. kong bitawan 'tong nursing na 'to na ibibigay niya sa'kin. Parang ang ganda rin kasi ng blessing na binigay na kahit na sabihin nating MMK levels talaga yung mga pinagdaanan kong drama sa buhay nun, ang laki naman din ng kapalit talaga yung US talaga. Parang sabi ko, "Worth it din talaga," sabi kong gano'n. Oo, mm, Oo. mhm. Okey. Tapos, so gaano katagal yung pumirma ka na ng kontrata sa employer mo tapos Hmm. naka-apa ka na sa US? Timeline mo gaano Siguro, katagal yan? umabot din ako ng ano, eh, mga almost 2 years din kasi naabutan 2 ako years din. na-retro din ako ng 6 months. Hmm, Na-retro ako ng mhm, 6 months. hmm. Ano ba yung Actually, priority date mo, bro? Kasi parang ah, almost sabay ata tayo, oo eh. nga, eh, alam ko June 21, 2022 ata ako. 21, 28 ako tol. 28 ka ba? Ah, talaga? Oo, magkasabay lang tayo. Oo, kasi 'di Okey, ba, oo. yung nag-retro June 1 yun, eh, 'di ba? Oo, June Nag-retro 1 yung yun na tumigay. na naabutan Oo, ako nun, oo, oo, naabutan ako andun nun. na tayo dapat, eh, Oo, kaso yun nandito na-delay ako ulit. nun, oo. Oo, Actually, pumunta pa ako sa interview ko nun. Baka sakali lang ako na baka i-entertain ba tapos i-hold lang for a time being tapos 'pag okey na yung priority mo, okey na, good to go ka na. Kaso hmm, pumunta ako sa embassy nun, wala, pinauwi lang ako. Sabi ko, hmm, "Hindi puwede i-process yung papers mo kasi yung priority date mo is ano, hindi pa pasok." So hindi yun, pa, okey, wala, hindi okey. talaga. Yun, Okey, tenga. okey. Sa employer mo, gaano katagal yung kontrata niyo? Is it like, years or hours siyang nakalagay? Parang 3 years ata, 3 years, oo, 3 years okey ang not kontrata, 3 years, oo. hmm. Okey din, okey din. Pero naalala ko kasi pinanood ko yung content mo, sinasabi mo na 2 years sinagot yung accommodation niyo for 2 Hmm, months na ba? 2 hindi, two months? months, 2 months, 2 months. 2 months, 2 months, 2 okey months, din yun, kaya oo. okey, sobrang okey talaga. Oo, pare yung iba 1 week, 2 weeks lang, eh, ta's Kaya nga, maghanap ka eh. na, eh, oo, malaking Tapos bagay yung yun. accommodation pa namin dun maganda, as in hotel talaga kami nun. Sa hotel Oo, kami, mm, Marriott Hotel, hmm, kaya okey. hmm. So, 'di ba sa Florida ka, ikaw ba yung Hmm. pumili nun? Binigyan ka ba ng mga selection kung anong state? Paano yun? Paano ka Actually nag-end up wala, sa yung parang kasi yung Florida? kini-cater that time kasi yung agency na pinasukan ko bago pa lang din talaga siya. Oo, Parang 2020 lang ata siya or 21 ata siya nag-start. So bago lang talaga siya, tapos parang Florida pa lang yung hinahawakan nilang state hmm. sa ngayon. So yun, ngayon parang nag-e-expand na sila ngayon, eh. So wala namang choice, hindi ko nga, wala din naman akong idea sa Florida that time, so pero wala, yun talaga yung ano, So yung available that journey mo time.
Yung journey mo is lumipad ka ba umuwi ka ba muna ng Pilipinas from Abu Dhabi, then fly ka papuntang Florida, gano'n? Paano yun? Hindi hindi na ako naghintay na lang ako talaga sa UAE, dun ako naghintay. Di na ako Okey, umuwi. Kasi okey, yung family ko okey. din naman kasi, yung parents ko nandito rin sa US, sa Hawaii sila naka-base. So, Talaga? Okey. kaya wala rin akong uuwian sa Pilipinas kung sakasakali. Kapatid ko lang na sumunod sa'kin, so gano'n. I see, I Mm. see. Okey, okey. So, pagdating niyo sa US, meron kayong mga ano, yung mga parang cultural na mga Ayun, meron kaming session, gano'n, gano'n? tinatawag na meron kaming 1 month na top top program, parang Trans-Assimilation Cultural Program, parang gano'n. Yun, Oo. so adjustment sa US, yung ganyan-ganyan, mga clinical mga skills din, yan. Meron So kaming gano'n. magkakasama kayo sa isang bahay parang gano'n ba yun? Sa isang, parang Hotel isang pala? sa hotel, sa isang Oo. parang residence na hotel, parang gano'n. And then sa 1 month na yun, tinapos niyo na rin lahat, eh, 'no, yung SSN, dineliver na yung driver's license Gano'n. niyo na rin? Mhm, Ako mhm. nung nakuha ko na yung papers ko nun after nung interview ko, after 3 days kasi nakuha ko na yung papeles ko, eh. So, agad-agad na lumipad na ako nun, siguro mga after a week, nag-book na ako ng ticket papunta ng US. Pero that time, parang April 2 kailangan kami mag-report nun, mga March 18 nandito na ako sa US nun. Sabi ko baka magkaroon na ng problema, hindi na puwede. Sabi ko talagang minake sure ko na lumipad na ako kasi baka biglang magproblema na naman, eh, ayun. Oo, 'no? Minake sure ko na hindi na puwede Ayoko na mag-delay rin kasi i-delay, eh. nakapag-resign na ako nun, saan ba papaano pa ako makakabalik sa trabaho nun, sabi kong gano'n. Kaya hindi puwede, kaya I yun. see, I see, I see. Hmm. So, 1 month yun and then, yung paano yun, yung sa mga hospital may training na naman kayo dun siyempre, 'di ba? Meron, kasi nga yun kasama sa training din yung first month na yun, yung cultural adjustment na yan, kasama na rin dun yung mga may dini-discuss yung mga nursing theories, concepts, ganyan. So, Hmm, para kang nag-aaral parang meron kaming classroom setup na inaaral bago kami expose dun sa mga unit namin. Tapos after nun, siyempre preceptorship nga na 3 months, so yun, mhm. 3 months pare, 3 months, I 3 see, months. I see, I see. Ayos, ayos, So kamusta yung ano, kamusta yung experience mo yung nag-floor ka in mga unang months mo and gaano katagal bago mo masasabi na parang alam mo yun, confident ka na Hmm. mag-duty, gano'n? Ayun, di after nga nung classroom ano namin, mga session namin, di ano na, expose namin sa mga unit namin. Grabe yung first night ko nun, sabi ko parang sobrang kabado talaga ako nun. Kasi ang tagal, 'di ba, 13 years, 'di ba? So pag-up ko nun sa unit, sabi ko, "My God, ito na yun, this is it," sabi ko gano'n, "Tatlong ano na 'to, wala ng atraso 'to, totoong buhay na talaga 'to," sabi ko gano'n. Kasi sobrang kinakabahan talaga ako nun, sobrang nagpa-palpitate, di ko alam, parang overwhelmed ka sa mga bagay-bagay. Tapos yung makikita yung mga aparato sa loob ng unit, sabi ko, paano ba 'to ginagamit, hindi ko 'to alam." Parang gano'n, 'di ba? Siyempre iba talaga yung setup sa US, 'di ba? Oo, Ibang-iba talaga oo. sa Pilipinas, sobrang layo talaga. Tapos yun, yung una kong gabi, hindi naman ako pinag-ano, hindi pa nurse yung ginawa ko nun, eh, parang pinag-ano muna ako, pinag-tech, parang nursing aid. So Mhm, gano'n muna yung mm. training ko for first week ata, gano'n yung ginawa sa'kin. Tapos yun, after that, ah, preceptorship na. Ako personally pinili ko ang ibang lahi kasi ayoko ng Pilipino talaga that time. Kasi alam mo naman yung mga Hmm, Pilipino medyo politika yan, eh. Alam mo yun, meron, oo, medyo mhm. medyo pini-personal minsan, tapos yung may mga Pilipino tayong kasamahan na parang minsan 'pag alam na nilang sobrang tagal nila, sobrang parang feeling nila sobrang sila yung senior, mataas Oo, talaga. Alam mo yun, medyo medyo may medyo gano'n may nga mga gano'n minsan, talaga, eh. Hindi naman lahat, pero may mga ilan-ilan talaga na parang oo. 'pag tinuruan ka kailangan kuha mo na 'yan, hindi ko na dapat kailangang ulitin 'yan, parang gano'n. So, yun. Tapos, maganda kasi talaga sa mga ibang lahi na preceptor kasi parang 'pag nagkamali ka or medyo sumablay ka, magagalit sila dun lang mismo sa sitwasyon na yun, hindi nila pine-personal yung galit mo, parang galit nila ba, yung parang after nun, "Wala na, okey na kayo." Unlike sa Pilipino minsan parang dala-dala na nila yung syungahan mo, 'di ba, parang gano'n. Parang gano'n yung ano, eh. Hmm, So mhm, yun, okey naman, masasabi ko na actually up until now nangangapa pa din ako kasi nga nasa Eurostroke unit ako, eh. So grabe yung demand nung trabaho, parang sabi ko hindi ko naman experience talaga mag-work sa mga neuro cases na hmm. 'yan, tsaka di ko nga alam yung PCU, di ba, kung ano ba yung PCU dati. Tapos oo, hindi ko talaga sabi ko, "Ano ba yung PCU na 'yan?" Sabi ko, "Wala talagang idea kasi wala naman tayong PCU sa Pilipinas, di ba? ICU lang agad tsaka ward na agad, di ba, gano'n-gano'n lang, di ba?"
Hmm, So mm, yun, mm. sobrang up until now pa rin naman parang work in progress pa rin. Medyo nakakasabay na din pero may mga time din talaga na masasabi ko na mga first 6 months ko, grabe din yung anxiety ko nun, yung pre-shift anxiety na yun. Grabe Hmm, talaga yun, ay grabe talaga yun, nag-overthink ka ng gusto, ano ba yung mangyayari, ta's nakakatakot talaga yun kasi nga stroke kami. So, anything can happen talaga na hindi sobrang hindi stable yung mga pasyente mo. Tapos nung nasa hmm, preceptorship pa ako meron pa akong incident na ano, na dun ko nakita talaga na grabe rin talaga mag-deteriorate yung condition ng pasyente na sobrang hmm, from okey, grabe talaga as in kailangan mo din talaga yung clinical eye mo talaga maayos talaga kasi kung hindi mayayari ka talaga, eh. Meron akong pasyente na na ano, stroke siya. So, may deficit naman na siya tapos nung yung in-assess ko siya, okey naman yung NIH niya, parang okey naman kasi nga normal na yun yung baseline niya, eh. Grabe ta's after 2 hours pagbalik ko for reassessment, ayun na, wala na, hindi ko na iba na, parang all over the place na siya. So, nag-stroke alert na kami, tinakbo na namin sa CT scan, ganyan, ganyan. So, nakaka-trauma siya minsan kasi minsan hindi mo alam yung gagawin. Buti na lang yung mga kasama ko sa unit, mababait, supportive talaga lalo yung mga ibang lahi na kung parang sila na lahat gumagawa, eh. Parang yun din yung maganda dito sa US 'no, may mga kanya-kanyang team talaga 'no, yung mga code team, rapid response. ah, Unlike sa Pilipinas, parang ikaw lahat all around, 'di ba? Parang kailangan alam mo lahat. Kaya yun medyo nakakatuwa din, mas gano'n nga, 'di oo. ba? Kaya yun. So kayo, ilan ang nurse patient ratio niyo sa nights ka 'di ba? Nights ako. Sa amin, mostly kasi ano kami 1:4 pero max na yung 5, max na yung Okey, 5, mm. okey. So paano 'yun kunyari, 6 to 6 din ba kayo? 7 to 7? 7 to 7. 7 to 7. So, pagpasok mo, clock in ka, hanap ka ng patient assignment mo and then Mm. report niyo, gaano katagal ang mga report niyo? Minsan siguro mga 30 minutes din. 30 Minsan minutes? kasi sa amin yung unit namin, medyo maano, eh, medyo sabihin kong matrabaho kasi gawa ng Hmm, lalo na yung mga lalo na stroke, 'di ba? So, medyo tumatagal kami sa pag-hand off kasi nga, kailangan 'pag ano kami bedside talaga kami. So, nag-NIH pa kami sa mga pasyente. So, para malaman namin yung difference ng incoming at saka outgoing shift, kung tama hmm, yung assessment ba. okey. Kailangan ma-verify parang gano'n. So, medyo tumatagal kami sa gano'n kasi nga kailangan talagang i-assess yung Oo, pasyente, yung mga stroke patient. So, siguro umabot din kami ng mga 45 minutes 'pag nasa 4 yung patient assignment mo, mga 45 minutes din. So, matatapos na ako niyan mga 8 o'clock na tapos taranta ka na niyan kasi nga ano, eh, ano kami, anong tawag dun? Epic yung gamit namin. So, Epic, okey. Epic Ah, kami. So, yung trabaho namin ano talaga, parang real time talaga siya. So, 'pag medyo hindi ka pasok dun sa mga oras na kailangan mong ganito yung gawin mo, medyo bababa yung percentage ng performance. May impact ba na ano mo. really may Oo, gano'n may pala? mga Ako gano'n hindi ko alam kami. 'yan, I May see. mga gano'n kami. So, at the end of the month, 'pag medyo hindi ka umabot dun sa percentage na required, minimum percentage na required nila, medyo kakausapin ka ng manager mo na, "Anong problema, bakit ganito, bakit ang bagal mo for medication, bakit yung assessment hindi mo Oo, nagagawa on time?" Gano'n, gano'n. So, medyo madugo din talaga siya. I So, see, yun. I see, I Mm. see, I see, okey. So, gaano katagal ka na dito sa US bro? Parang 1 and 1.5 years. 1.5, oo. Almost Mm. sabay lang tayo, eh. Oo, almost talaga. Actually, alam mo nakakatuwa yan yung waiting yung naghihintay ako sa random lang na kuwento ko, bigla ko na naisip. Na yun naghihintay ako sa UAE nun, napanood ko yung channel mo, napanood ko na Hmm, may mga napanood ko channel mo, sabi ko parang sabi ko, "One of these days magi-guest din talaga ako diyan." Sabi ko, isang araw balang araw may makakausap din ako nitong nurse photographer na 'to. hmm, Kasi may mga ilang kasi nga sabi ko that time naghahanap ako ng mga siyempre wala akong alam sa bedside, 'di ba? So, naghahanap ako sa YouTube nung kung ano yung mga puwede kong parang may insight lang ba ako kung anong pagdating ko dito, ano i-expect ko. So, nakita ko yung channel mo, so mamayang ilan-ilan ako napanood ng mga videos ng mga hmm, nandito na. So, hmm. yun. Okey. Thank you sa pagnood, ah. Tsaka actually yun lang yung purpose ko dito, eh, na parang 'di ba 'pag hindi ka pa nakakaalis habang naghihintay ka parang iniisip mo parang ano bang mangyayari, anong mangyayari sa mga Hmm, first month, first weeks ko, ano yes, yung mga yes, oo. expenses Ano ko, ma-expect, oo, parang ayun. yun lang yung yun yung purpose nitong podcast na 'to, eh, para lang hindi tayo alam mo yun mas aware lang tayo at mas Tsaka makapag-ready lang ma-guide tayo. yung mga fellow nurses na pupunta dito, parang gano'n. Oo, oo.
Okey, okey. So, nakita ko 'no sa vlog mo parang Hmm. share-share kayo sa apartment niyo, tama ba? Hindi, isa lang yung ka-share ko nun, isa lang. Ano lang yung mga tropa ko lang yung 'pag ano, 'pag, Ah, yung maggagawa 'pag okey. ini-invite ko lang sila gumawa ng content, yun pinapapunta ko lang. Pumunta kami sa apartment Okey. ng mga kasama namin, mga tropa namin, gano'n. Saya nun, ah. So, lahat kayo advanced USRN, tama? Advance USRN kami at saka sa batch namin kasi kaya sobra naming close, parang 10 lang ata kami na Ah, Pilipino sa batch namin. So, sobrang yung ano, tight talaga kami masyado. Kaya yun yung maganda sa grupo namin. Kaya yun. okey, okey. Okey din yung employer mo, kasi ang tagal mong wala sa bedside, pero yung Hmm, hinire ka hospital pa rin, eh, 'no? sa Konti hospital pa kasi yung din. medyo gano'n, eh. Yes, yes, Oo, yes. oo, oo. Buti na lang talaga na-consider kasi that time din siguro kasi apply ako, blessing in disguise din na hindi pa gano'n kahigpit. Hindi pa mahigpit Mhm. sa mga employer tsaka sa Florida. Dito sa Florida, yung BON ng Florida. Pero ngayon kasi bro, sobrang mahirap na. Kailangan nire-require nila ng 3 years experience Ah, na. Kaya yung mga susunod sa'ming mga batches na walang mga experience, medyo nahihirapan sila. 3 years Na pare, wow. kailangan nilang bumalik sa bedside ngayon, para lang may masabi na nasa bedside na sila. Otherwise, Hmm, hindi mapo-process yung hindi mismo sa employer, mismong sa Florida BON. So, sa hindi state. mapo-process sa state, hindi Board of mapo-process Nursing. yung license mo 'pag wala kang experience. I So, see, I see, nire-require I nila see. yun, kaya yung problema Okey, ngayon dito. okey. Mhm. Alam mo siguro kung alam ko lang yung advanced USRN, baka kung nag-apply ako diyan baka natanggap pa ako last time, eh. Oo, Kasi kasi halos nag-apply ako sabay bro, lang tayo, eh. oo, kasi ako nag-apply ako, bro ang nag-apply ako sa 12 na employers, lahat yun rejected ako. Lahat na Oh, nakikita mo sa Lefora ng mga sikat dun, gusto nila may current bedside current experience bedside ako. experience. Oh, eh, parang Hmm, ang last bedside experience ko nun parang mga 9 years na ata or 8 years. tagal na daw, Gano'n. tagal na din. So, ayaw nila. So, 'yun. Pero anyway, dito ako sa, Arizona, kasama ko yung sister ko kung saan siya Mhm. nagwo-work, do'n din ako. Hmm, Parang last ano na lang 'yan, eh, parang last ano ba tawag do'n, last resort parang na lang. last choice, oo, last resort na lang. Kasi Oh, alam mo 'yun, parang 'pag lalaki ka iniisip mo na, "Hindi, kaya ko 'to, kaya ko 'to." So, oo. na-reject lahat. O sige, sis tanong mo nga kung kumukuha pa sila ng Filipino nurses, tapos 'yun, ako lang yung tumigil sila ng pagkuha, tapos ako lang yung pinrocess mag-isa. Talaga? Swerte din 'no? Walang ano din, walang hirap din, eh, talagang yung in-interview ko na CEO parang getting to know each other lang. Hmm. "Kamusta ka?" ganyan. Mas marami pa ata yung tanong ko sa kanya, eh, sa skilled nursing facility kaysa tanong niya sa'kin, eh. Actually bro, ganyan din sa'kin, buti na lang talaga nung interview ako sa employer, hindi ako tinanong ng mga nursing theories and concepts. Kasi kung Mm. tinanong ako ng gano'n, Uh, baka lagapak talaga ako siguro, wala talagang masasagot sa bagsak ganyan. din ako Sabi dun ko, tol. lagapak talaga ako, sabi ko, "Wala talaga," sabi ko, "buti na lang talaga casual lang interview nun, casual lang talaga." Casual. Kaya Oo, yun. oo. Oo. So far pare kung ikukumpara mo yung buhay mo ngayon dito sa US, dun sa Middle East, paano ma In terms ng social life siguro, mas iba pa rin sa UAE talaga, masaya talaga sa UAE, talaga? kumpara In dito sa terms of what US. bro? In terms of Hindi ko alam, eh, kasi 'pag kung nagbabasa ka sa Lefora, marami talagang comparison yung mga lalo na mga galing Middle East. Iba aha, yung aha. buhay sa Middle East, eh, parang siyempre hindi ko masabi, parang ako personally kasi parang mas okey sa UAE kung saka-sakali lang may citizenship sa UAE. Hindi naman ako mag-US, eh, never kong maiisip na mag-US talaga. As in never talaga Mhm. kasi in first ang ganda ng trabaho ko dun, eh, hayahay lang nasa opisina ako. Tapos parang you get to enjoy yung trabaho mo na 'pag kunwari that time halimbawa, may plano ako mag-travel. Ang gagawin ko nun sa isang buwan na 'to, ang gagawin ko is mag-overtime ako para meron akong panggastos sa pinaplano kong trip. Mhm. So, gano'n yung buhay ko nun, sobrang maganda siya tapos marami ring Pilipino tapos masaya kasi dito sa US parang hindi ko alam, may mga kaibigan din naman ako mga nakilala na dito, may mga alam mo yun, mga tropa din. Pero may mga time na parang malungkot. Nakakalungkot siya, Mhm. na hindi ko alam kung bakit, pero may mga gano'ng moment na nakakalungkot siya. So, buti na lang din talaga parang hindi na ako yung pumunta ako dito sa US, hindi ko na problema yung adjustment kasi nga nakapag-Singapore na ako, Oo nakapag-UAE na nga ako. So, yung pare, oo. adjustment ko sa lugar, wala na ako dun sa homesickness na 'yan, wala na, tapos na ako sa ganyan. Kumbaga ang pinakaproblema ko na lang yung babalikan ko yung bedside ko na problemahin ko na talaga. Yun na lang talaga yung Ah, problema ko, 'di ba, parang gano'n. Tapos sa mga sa
sa mga gastusin naman, alam ko na din paano mag-budget kasi nga galing ako sa UAE, galing ako sa sahod na napakakarampot na alam mo yun, so hindi ko na siya problema yung alam mo yun. Kaya parang blessing din talaga 'tong dumating US na youth na 'to, parang prepare lang ba talaga ako ng gusto na para 'pag nag-US ako alam ko na yung mga gagawin ko. So Mhm, yun, mhm. pero yung kung may choice lang talaga ako, siguro hindi talaga ako mag-US talaga. Mas preferred ko talaga sa ano, Mhm. sa UAE talaga. Masaya, okey kasi dun, eh. Ta's tax free. Well, ngayon may taxes Oo. sila siguro, pero mababa lang. So, Uh-huh. kumbaga maganda talaga sa UAE. Tapos, ano pa, eh, siguro mas advance nga ata yung UAE, yung mga technology nila dun, mas Oo, advance, mas mas maganda mm. talaga dun. Ayun. Hmm. Dami ko ngang naririnig na gano'n na Mm. na pagdating nila dito medyo mas advance pa rin Oo. pero iba talaga yung nandun sa Iba, Middle East iba, na iba, ano, iba talaga yung Middle East, oo, iba talaga. Lalo yung I Dubai, see. ay grabe, Oo, I see, I see, I sobrang see, progressive niya talaga. okey, okey. So, ano pang gusto mong i-share regarding sa work mo, bro? Ano lang, siguro, ako kasi kaya ito rin mai-share ko lang, kaya rin talaga gumawa ng YouTube channel, isa ka rin sa mga naging inspiration ko in a way, na kaya ako gumawa ng channel. Alam mo yun, kasi parang gusto ko rin yung gano'ng platform na may mga nakakausap kang mga nurses. Especially ako, ang target ko talaga ng mga nurses na makausap is yung mga katulad ko na nawala sa bedside. Na Uh-huh, sobrang tagal, na gusto ko silang i-convince na it's never too late, na parang kung ako na kaya ko, hindi naman ako katalinuhan talaga, eh. Na parang kung may sipag ka, tiyaga, tsaka yung dasal, alam mo yun, kayang-kaya naman, eh. Parang ang dami ko kasing mga kaibigan din na dahil nag-asawa, may mga kailangang mas magandang trabaho para makapag-provide sa family na kailangan talikurin pagiging nurse sa mm, Pilipinas, 'di ba? mm, So ngayon, kung sabi ko parang it's never too late na kung meron ka pa ring nandiyan pa rin yung American dream mo na 'yan, parang i-pursue mo 'yan kasi wala namang imposible na puwede mo namang i-try na parang gano'n. Parang yun yung talagang gusto kong ano sa ano ko sa channel ko, parang yun yung pinaka-target ko, yung mga katulad ko na nawala sa bedside na parang i-convince kayo na iba yung buhay dito sa US. Sabi ko na parang kung gusto mo ng better life talaga, yung makapag-provide ka ng maayos sa family, mag-US ka talaga. Lalo't nurse ka, meron kang malaking chance na alam mo yun, yung chance mo na makapunta mm, ng maka-penetrate ng US sobrang malaki. I-grab mo yung opportunity kasi ang dami diyan na gustong pumunta ng US pero wala silang 'di ba, wala silang mm, chance, wala silang way para makapunta talaga dito, 'di ba? lalo So, na 'pag hindi nurse, 'di ba? Mm. oo, wala na pang hindi nurse talaga. So, might as well kung nurse ka naman, may chance ka at may alam mo yun, capable na capable ka, 'di try mo na lang din, 'di ba, wala namang mawawala, eh. So, parang yun yung parang ano ko lagi sa channel ko na kino-convince ko talaga yung mga fellow nurses natin na nawala na, "Eh, balik na kayo dito, parang okey dito." Pero siyempre, Mm, it's not walk in the park na parang marami ring challenges talaga, may expect mo naman talaga na marami talaga, hindi naman siya gano'n-gano'n din talaga, eh. Yung kumuha ka pala ng exam, tapos mas mahirap pa nga English exam, 'di ba? Yung oo, mahirap IELTS na yan. 'yan, oo, mas mahirap pa nga sa NCLEX 'yan, eh. Pero wala, tiyaga lang talaga kung gusto mo talagang i-pursue yung American dream mo, 'di talagang kailangan mo magtiis talaga, magtiyaga talaga, parang gano'n. Mm. Oo, Ayun. oo. Actually ako nawala na yung American dream ko, eh, kasi nagwe-wedding photographer kasi ako back in the Hmm, Philippines. Tapos nangyari lang yung pandemic tapos tinitignan ko lang yung social media ko na yung mga ka-batch ko, "Takte nasa US na 'to, ito yung pangarap ko dati." grabe, So, kailangan ko lang parehas sa i-grab. parehas talaga tayo ng Kasi sitwasyon din na gano'n parang din ano, eh, sa'kin, oo, oo. gano'n na Parang gano'n ano, din eh, sa'kin. parang 'pag hindi ko 'to ginawa ngayon baka mas hindi ko na siya magawa later on. So, Totoo, totoo, sinubukan ko na totoo. lang tapos Mm, yun, nandito na ako ngayon. mm. Okey. Kamusta yung cost of living niyo diyan sa Florida? Magkano ang nakatira ka ba sa one bedroom or two bedroom? Meron akong ka-share, naka 2 bedroom ako, eh. So, Two bedroom. ang rooms dito nagre-range ng siguro mga 1,700 to 2,000 din or 1,700, 1,900 gano'n. Mga mga 2 bedrooms yung sa'kin, eh. Kasi inisip ko nung pumunta ako dumating ako dito kung kukuha ako ng 1 bedroom, parang nasa 1,600 din, eh. So, sabi ko konti lang yung difference. Hmm. Whereas kung kukuha ako ng 2 bedrooms, hahanap lang ako ng kasama ko, mas mas makakatipid ako na sobrang matipid talaga. So Oo, yun yung pare ginawa ko, sobra. oo, Oo. nakakatipid ka talaga. Tapos, okey naman yung cost of living dito, hindi naman din gano'n ka-ano, kamahal. Sakto lang din naman. Sakto lang sa sahod mo tsaka dito, sakto lang. Mhm, hmm. Actually dito sa Arizona bro,
dahil kasama ko yung sister ko, hati lang din kami sa ano, eh, sa apartment, eh. Mas magaan 'di ba Oo. 'pag may gano'n 'di ba? Kaysa Oo, bro, solo oo. ka mahirap talaga. Parang makakatipid ka siguro ng mga sa rent pa lang 700 to 900 kung Mga hahatiin mo sa ganyan. gitna, eh, 'di ba? Oo, Totoo, oo, totoo. oo, oo. Laking bagay din 'yun kasi kung isipin mo kung 1 year, that's what, parang mga 7 to 10 something thousand dollars, eh, 'di Hmm, ba? Oo, 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 oo. totoo. So yung work mo, balik lang tayo. Sa work mo, 12 hours kayo, 'di ba? So 3 days 12 a week. hours. 3 days a week. Pero dahil, staffing agency, may mga ano ba kayo parang yung parang, may nag-cancel kinabukasan so naghahanap sila ng mga nurses na, wants to cover, may mga, bonuses ba yun? May mga gano'n ba kayo? Sa workplace actually, yung ano pala yung agency namin hindi siya staffing ano, direct hire kami. Talaga? Oh, Oo, direct well, hire kami. that's good pare. Okey, okey. Sobrang kaya okey siya. Tapos sa work naman, parang wala kaming mga gano'ng mga ano, eh, kumbaga yung biglang nagka-cancel, wala kaming mga gano'n, eh. Kumbaga lahat ano talaga dapat naka-schedule talaga. So if Okey. ever man na gano'n parang, ano ba, paano ba, kung merong available na staff tatawagan, papapasukin. Pero alam ko parang wala namang additional ata na incentive 'pag if ever na hindi ka naka-duty ta's papapasukin ka. Pero wala kaming gano'ng instance na kung knock-off ka tapos papapasukin ka, parang wala naman kaming gano'n. I see, Wala I kaming see. mga gano'n, oo. Sa amin naman, actually, parang on and off siya bro. Kasi Mm, may time na sandamakmak yung nag-resign ng mga nurses. totoo. Para walang makuha. So doon ang daming incentives nun yung panahon na yun. Swerte din, eh. Pero paguran yun, ah, Pero paguran yun bro paguran kasi yun. ang dami naming pasyente sa skilled nursing facility tapos ang maganda lang dun dahil low census na, ang dami nag-resign. So parang pumapasok ka ng mga low census, livable yun. Pero right now, 'pag full census, madaming shift pero putya 'pag mag-pick up ka, lamog ka, eh, gamit ka Talaga? bro, eh. Actually bro, kung saka-sakali lang talaga na ano, parang medyo nung mga first mga initial ano, mga buwan na nandito ako, mga first few months ko na nasa hospital, iniisip ko sabi ko parang wrong choice ako, parang ang hirap pala ng ospital. Sabi ko dapat hindi Ah, ko 'to pinursu. Sabi ko nag-ano na lang ako, nag-rehab na lang sana ako, nag-skilled nursing na lang ako nung time na yun. Kasi sobrang hirap ng ospital. Ang daming lalo na ng hospital na napasukan ko kasi nga parang ano sila, eh, Ah, parang nag-aano sila na for magnet something na certification. Eh, alam mo naman wow, 'pag mga okey. gano'n 'di ba medyo ano talaga yan sila, strict talaga yung mga protocol, Ah, ganyan, ganyan. Sobrang hirap talaga sabi ko, yun yung mga pagkakataon na sabi ko maling-mali yung choice ko na nag-hospital ako. Kasi hmm, maiyak-iyak talaga ako nun, nahirapan ako. Tapos ang major problem ko lang naman talaga nun, kasi yung skills naman naaaral naman natin yan, eh, yung mga theories hmm, parang babasahin mo na naman yan, alam mo yun? Ang pinakamahirap talaga sa'kin yung ano, yung mga unang part sa trabaho yung communication talaga. Sobrang hirap hmm. talaga ako sa communication talaga, grabe. Yung parang parang minsan 'pag nag-ha-handoff ka, nakatingin lang yung nurse sa'yo, hindi mo alam kung naiintindihan ka ba sa sinasabi mo or ano, yung parang gano'n lang. Minsan nafu-frustrate ka na, ano ba, mali ba yung pagkakasabi ko ng mga ano, ng mga alam mo yun? I see, I see, Tapos I see. tapos may mga nakakatawa pa dito, yung may mga salita na 'pag hindi mo nabanggit ng tama, hindi nila maintindihan. Lalo yung sa mga gamot. Tapos Oo. 'di ba natatawa ako dun sa isa kong kasama na parang inis na inis siya kasi sabi niya sa pasyente, "Hi sir, I'm giving you melatonin," gano'n, gano'n. So melatonin. Sabi ng pasyente sa kanya, "What? What? What melatonin?" Gano'n, gano'n. Yun pala ang basa pala dun dapat melatonin pala dapat ang Yeah, tawag exactly. dun. Parang gano'n din ako, eh. Diyos Give ko your sabi ko sa melatonin. Pilipinas melatonin lang, sa Pilipinas melatonin lang yun, sabi ko, sabi ko, ganito pala Oo. dito. Ang dami ko Nakakatawa rin lang. gano'n, bro, ang dami ko rin gano'n. Dito ko na lang na naintindihan at nalaman, oo, na iba pala. Kaya grabe. Oo. Ang hirap talaga, ang hirap. Di Pero ma surviving naman, that's ngayon medyo naka-cope naman na alam mo yun, hmm. sa flow ng trabaho, kaya yun. Yung ano, yung IV na meropenem, bro, ang tawag ko, "I'm gonna give your meropenem." Yun pala it's meropenem. Oo, Damn! ayan. Oo, ganyan, oo, ganyan. Yung mga yung Rocepin sa'tin, Rocephin, yung Ah, Zosyn, mga ganyan. yeah, yeah, exactly. Hindi nila Alright, maintindihan 'pag hindi tama yung pronunciation mo, 'di ba? So, hindi nila mm. mage-gets, kaya nakakatawa lang. Yung mga nakakatawang kwento ng ano, eh, bedside. Okey, okey. Nakapasyal ka na sa ibang states?
Before pa naman Mhm. din ako talaga pumunta Oo nga rito, pala, oo, parang, oo. parang nag-visit na ako sa US ng twice na rin ata, ng, Uy, sorry. California, San Cali. Francisco, Las Vegas, 'yan. Usually yun pa lang. Tapos din nung nakarating na ako dito nag-ano ako, ano ba, nag-Virginia, Washington, yun. So far yun pa lang naman din. Yung unang tatlong binanggit mo, yun yung the usual, eh, 'no, na pinupuntahan natin Hmm, 'pag yun ano, talaga, yun vacation tayo, talaga. 'no, from the Oo, Philippines. yes. Oo, Oo, yun oo, talaga, yun talaga. hmm. So So ikaw yun. pare, ano yung mga na-realize mo pagdating mo sa US bro? Ako ang dami ko yung na-realize, eh, na ako for example, ako hindi ko na-expect na yung rent would be so mahal. Akala Mm. ko mabibili ko yung mga ganyan-ganyan, makakaipon agad pero, the reality is yung mga first 1 to 2 years natin actually yun yung magastos kasi pagdating natin wala tayo, eh, 'di ba? Wala tayong Oo, mga wala gamit, ang talaga. daming kailangan Magsisimula dalhin. kasi talaga from scratch talaga, eh. Oo, so ikaw, ano yung mga realizations mo bro? Both Ako work nung tsaka nasa life? nung ako nasa yung sa work, sabi ko, kasi nga 'di ba nasa UAE ako nun na medyo yung financially nag-struggle talaga ako na financially. So sabi ko pagdating ko ng US since 3 days lang naman ako magwo-work, sabi ko yung remaining 4 days ko yung maghahanap ako ng mga part-time, ganyan. Sabi ko yun talaga nakaplano sa'kin, sabi ko, "Kaya ko 'to, magwo-work ako ng malala talaga para mabilis yumaman," sabi kong gano'n. Pero nung nandito na ako, nung actual na nagtrabaho na ako, hindi pala kaya ng gano'n. Sobrang nakaka-drain pala talaga yung 3 days pa lang na 'yan. Nakaka-drain pala yun, sabi ko parang parang ayaw mo na minsan pumasok talaga, sabi yung 3 days na pinasok mo tapos yung 4 days na off mo, parang sobrang kulang pa para maka-recover ka, Hmm. alam mo yun? Sabi ko ang hirap pala, sabi ko hindi ko pala kaya 'to, sabi ko minsan as in, minsan nga lang ako mag-pick up dito sa trabaho ko ngayon, parang bihira lang mag-pick up kasi nga hindi ano ba, exhausting talaga yung trabaho talaga, as Hmm, in hmm. kinakain ka talaga ng trabaho. Sabi ko, "Hindi pala," sabi ko, "maling-mali pala yung inisip ko." Sabi ko, "Hindi rin pala gano'ng though maraming I mean, madali kang yumaman, pero sabi ko, papatayin mo yung sarili mo." Sabi ko, "Hindi, sabi ko, hindi para sa'kin yung gano'n, hindi ko gagawin yung gano'n, papakamatay ako para lang sa pera." Sabi ko, "Hindi Oo, talaga, oo hindi bro, talaga." oo. Yung kailangan mo talaga ng work-life balance kasi nakakabaliw yung trabaho, Hmm, alam mo yun? Na grabe talaga yung kasi ang layo ng ano, from insurance company na haya-haya ko, office work, tapos bilang bedside, ang laki ng difference. Yung hmm, demand ng mhm, trabaho, 'di ba, parang lalo ako parang, sa work parang bihirang-bihira ako nakakaupo sa shift ko kasi parang hmm, juggling yung trabaho mo talaga sa mga pasyente, so ang hirap. Tapos sa ano naman, well, kasi nga sinabi ko nga na galing ako ng UAE. So, basically yung mga rent, yung mga gastusin, hindi naman ako masyadong na-surprise kasi nga parang yung way of living naman aha, aha, sa abroad, parang get used to it naman ako sa mga gano'n na aha, mga ano ba, parang okey naman sa akin na yung mga gano'n. So yun nga sabi ko nga parang ang adjustment ko na lang talaga yung sa work talaga, yung magbabalik ako nursing, yun yung pinaka-struggle ko nung dumating ako talaga dito. Kung hmm, paano ako ulit mhm, magiging nurse, kung ano yung mga gagawin ko. Kasi siyempre yung alam mo naman yung lawsuit dito sa US, 'di ba, sobrang grabe din talaga, kailangan mo maging maingat. Hindi mo puwedeng gawin yung mga ginagawa mo sa Pilipinas na alam mo yun, yung mga nursing style mo, mga hmm, hokage moves mo, hindi puwedeng gawin dito yun, eh. So, basically yun lang naman din talaga yung naisip ko ngayon na parang sobrang na-struggle talaga, yun. mhm, okey, okey. Okey, and then sa mga pasyal-pasyal wala ka namang problema, may kotse ka naman tsaka may mga tropa ka naman, eh, 'no? Oo, yes, pasyal-pasyal. Malaking Basta yun bagay lang din yun, talaga eh. bro, 'pag nasa US ka talaga kailangan work-life balance. Hindi mo puwedeng ipatayin yung sarili mo sa work kasi parang feeling ko mababaliw ka talaga 'pag wala kang social life talaga dito na puro ka trabaho, trabaho, trabaho. Hindi siya Hmm, healthy, parang gano'n. oo Kaya pare, yun, oo, oo, sobra hmm, talaga. oo, okey, oo. So kayo, so sabihin natin sa 4 days off mo, anong mga pinagagawa mo? I mean, sorry, maling salita ako, anong mga libangan mo hindi pinagagawa? Ano ba, sa 4 days na off ko, ano kasi ako, eh, ever since kasi homebody lang talaga ako, eh. Parang kontento Hmm, na sa bahay, ganyan. Tapos kung may mga tropang aya, ayan sige, ano naman, sama-sama. Pero usually nasa bahay lang, tapos 'pag may mga chance ngayon pa rin nasa ano pa rin ako minsan nag-aaral-aral pa rin, nagbabasa-basa. Kasi minsan hmm, ano, kahit naman minsan na-encounter mo I mean may mga cases kasi na 'pag hindi mo naman usually na lagi na-encounter, ang tendency nakakalimutan mo din talaga, 'di ba? So, totoo kailangan mong pare, reviewin lalo't ngayon, 'di ba, hindi ka naman bumabata yung memory mo pero medyo mabagal na, alam mo yun? So, kailangan mo minsan talaga constant review din talaga, aral talaga, parang gano'n lang din. Tapos 'pag may mga time,
'yan, gala-gala with friends, gano'n. So, basically yun lang yung ginagawa ko 'pag off talaga, gano'n. Mhm, mhm, mhm. Okey, okey. Okey, goods, okey. So, ano pa ba? Actually, nasa 1 hour na tayo, eh, pero Oo, grabe kaya nga, ang dami mong kuwento sa'tin, ah. Future plans mo, bro? Yung future plans mo after mo diyan, do you plan on staying or do yeah, you good plan on question. hmm, Actually, ano 'yan, parang, 2 days ago lang na-approve na yung endorsement ko sa California. oh shit So, man, bilis so bro, yun, handa ang na. bilis. So, like it took me like 3 weeks lang din ata bago yung Ah, approval. Mabilis lang, mabilis lang. Kasi ang ginawa ko nun, sa yung kasi 'di ba active pa yung CJ-FNS natin na file. Dun na mismo aha, parang hindi na ako mag-process ng Pilipinas. Nagbayad lang ako man, ng medyo magkano mahal nga lang, magkano ngayon? 275 din ang binayaran ko sa CJ na yun, eh. Parang sila na mismo magta-transfer ng documents ko from dito to BON Hmm, ng Cali. na So, breeze 'no? siguro I parang see. mga parang nasa 1.3 din yata nagastos ko, 1.3 din. Oo, including Mahal din. the endorsement 'no? Oo, Oo, na I see. endorsement, mahal din, mga Not gano'n din. bad pare, not Not bad. bad, oo. So teka, so saan sakali mo balak? May mga family ka rin ba tsaka friends kaya dun mo pinaplano? Mang May mga relatives at saka may mga friends, kaya Hmm, medyo gusto ko rin sakali. Pero kung sakali medyo magulo yung gusto ko, eh, LA ako, eh. LA, okey, LA ako. okey. Or siguro puwedeng kasi marami akong mga kasama dito na maglilipat din siguro mga nasa Sacramento yung ano nila, eh, yung sinasabi Sacramento. nilang maayos, Ah, 'di sa ba? taas, I see, So I see. baka 'pag hindi nag-work sa LA Mortal. baka mag-Sacramento tayo parang gano'n, ayun, I see, I see. Okey, oo. okey. I see, Pero siguro may kung given a chance, parang ayoko muna siguro mag-akyat muna pagdating ko ng Cali, parang sumuko na ako sa akyat, eh, parang na-toxic talaga ako. Siguro hmm, gusto ko i-try yung 'yan, yung nursing skilled facility or mga rehab, 'yan, ganyan. Gusto ko pare lang 'pag i-try. walang walang onion 'pag skilled ata, eh, dapat Totoo hospital ka ba? lang talaga 'pag nasa Yun Cali, lang, mas oo, yun maayos lang, pare yung oo. nurse-patient Mahusay, ratio niyo. oo, Dito sabagay, oo. bugbugan, eh. Oo, yun nga. Oo, mm, Yun din mm, yung maganda sa Cali kaya rin medyo gusto kong mag-work dun kasi nga protected yung mga nurses sa ano, sa hmm. Cali talaga. Kasi hindi mo sila puwedeng lamangan ba parang gano'n. 'Pag binigyan ka ng ganitong pasyente na hindi naman dapat, puwede kang magreklamo, parang gano'n. Unlike sa ibang state parang walang mga gano'n, so wala kang choice kung mataas yung census mo ng unit mo, wala kang choice kundi mag 1:5 ka talaga, parang gano'n, 'di ba? Oo, Unlike sa oo. Cali 1:3 talaga. So, parang gano'n Oo, kaya yun, may gano'n sila, eh, 'no? Oo, may oo. gano'n talaga sila, Mm, ayun. mhm. Okey, okey. May plano ka bang magbakasyon sa Pilipinas as of now, wala pa? Actually, nakaplano na ako sa next year, Ah, yun ang talaga? Pilipinas. Kasi Wow! ang last na uwi ko Tagal. parang 2000 pa ata, 2019 pa ata. Wow, I see, I see. Tagal na Tagal din, na nga rin, oo. It's tagal na din, time. oo. Oo. Tsaka kasi yung family ko kasi yung parents ko sa Hawaii, Hmm. magfo-for good na sila sa Pilipinas. So, Ah, bibisitahin ko talaga? din dun, oo, for good. Kumbaga parang 12 years lang sila dito nag-stay sa ano, sa US din. Kasi gano'n 'di ba 'pag matatanda gusto nilang bumalik na sa Pilipinas kasi mas maayos ang buhay sa Pilipinas. Kasi nga nakakalungkot talaga sa US, parang basta nakakalungkot parang gano'n. Oh, bro, nakakalungkot, nakakaawa 'Di yung ba? mga yung naggo-grocery ako tapos ang tatatanda na tapos sila lang, bro. Parang, Kaya ay, nga, eh, kawawa naman oo. 'to. Tapos dun sa skilled nursing facility kasi nagulat ako, iba yung kultura natin medyo Hmm, ma family family ties oriented tayo, talaga eh. tayo 'di ba? Oo, Oo. family oriented. Pagdating ko dun, bro, bihira yung mga Americans na dadalawin sila ng pamilya nila, mga gano'n. Usually mga Mexicans 'yan ang dadalaw sa family nila. Pero Hmm, dun kung saan ako nag-work, wala, nag-iisa lang sila, bro, kawawa talaga. naman. Ayun, hmm. Kaya mahirap talagang tumanda sa US, eh, Oo, oo, 'di ba? oo. Ayun. Totoo, totoo. Alright. Okey, grabe. Ma-juicy 'tong kuwento natin, Dami mo kasing pinagdaanan, eh. Kaya nga, eh, 'di ba? Mag-office boy ka pa naman, grabe talaga yun. Oo, oo. Hindi lahat dumarating do'n and para I commend you 'no, na hindi ka nahihiya na ikuwento yung gano'n na dumaan ka sa gano'n. Ay, Kasi oo, I hindi know a naman, lot hindi of people talaga. medyo ayaw din nilang ikuwento yung mga pinagdaanan nila. Okey, okey. Last question lang bago a few more questions bago tayo matapos. Hmm. Dun sa work mo, may mga night differential and weekend differentials din kayo, direct hire? Yeah, Oo 'no? meron kaming Hmm, mga night differential at saka weekend differential. Tapos yung rate lang hindi ko maano, eh, hindi ko ano ako kaya rin siguro hindi ako nagko-content sa channel ko ng mga ganyan kasi siyempre kailangan mo ng research niyan 'di ba, ng mga ganyan-ganyang mga info. So, kailangan mo ng talagang
yung info na ibibigay mo sa mga audience mo kailangan talagang, kumbaga tama. Kasi kung mali ang sasabihin ko Mm, na ano, ayoko din naman ma-bash na or mali-mali yung sasabihin ko. So, yun meron kaming weekend differential, meron din kaming night differential. So, mm. kaya actually bro, I was planning talaga din na ano, eh, na mag-morning shift kasi ang hirap din ng nights kasi yung katawan mo ba, ang hirap Oo bro, oo. matulog, ang hirap sobrang hirap talaga, struggle talaga ako. Pero iniisip ko kasi sabi ko 'pag nag-day shift ako, bukod sa sobrang toxic na, wala ka pang extra. Kumbaga ang laki ng difference, 'di ba? Ang laki Oo talaga ng naman, difference na oo. mawawala. So sabi ko, sige tiisin ko na lang, hanapin ko na lang siguro yung rhythm ng katawan ko kung anuhin ko yung tulog ko ba, I parang see, I gano'n see, sabi I ko. see. Kaya yun. Mhm. Okey, okey. Oo nga, kasi actually ako galing ako sa ano, eh, pagdating ko dito night shift ako. Tapos Mhm. after 1 year ba, dun lang ako nagpa-switch sa day shift. Pero dang, yung nag-day shift ako parang yung effort is times 3 sa umaga Oo, 'di kumpara sa ba? gabi. Oo, Pero oo. dahil par tapos Mahirap yun, eh, sa talaga. skilled nursing facility actually nadismaya ako kasi akala ko may night differential, sa amin Ah, wala. Tinanong ko lahat ng mga katrabaho ko, kasi marami sa kanila nagwo-work din sa ibang facilities. Wala talaga 'pag ano, 'pag skilled nursing facility. So, I think, ino-offer lang ata mga differentials sa mga hospitals. So, hindi lang okey. ako sure sa ibang state, pero dito sa Arizona, gano'n kami. Kahit ba sa rehab wala ring mga night differential or mga Wala, weekend eh. differential, wala talagang gano'n? Wala, 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 wala. Gano'n. Ayun, normal lang tulog mo, 'yun. Yun lang, oo, normal lang talagang tulog. Alright, okey, okey. Okey, Nurse Jake, anong message mo para sa mga nurses na gustong bumalik ng nursing at sa mga naghihintay ng mga priority dates nila at makalipad na dito? Ayun, ako lang ang lagi ko ngang sinasabi na parang katulad ko na kung ako na kaya ko guys, mas kaya niyo yan kasi kumbaga kailangan mo lang magtiyaga, alam mo yun, kailangan mo trabahuhin kasi kumbaga kung may gusto mo talagang i-pursue yung American dream mo, kailangan mo mag-exert ng effort talaga. Kasi ano naman, masasabi ko naman talaga ano, worth it lahat ng sakripisyo at saka pagod ninyo 'pag nandito na ka sa US. Though expect niyo lang talaga na hindi siya madali ang buhay kasi nga kung ang buhay mo sa Pilipinas, eh, hayahay ka, yung mga nakakagala ka with friends, families kasama mo. Dito talagang 'pag work, work is work talaga. So, kailangan Mm. mo talagang magkaroon ng work-life balance na tinatawag kasi hindi mo puwedeng patayin yung sarili mo sa pagtatrabaho talaga. Sobrang mahirap din talaga. Kailangan yung mental health mo kailangan mong protektahan. And then, ano ba yun, anong tanong mo na? Message mo sa mga naghihintay ng mga priority Ayun, dates nila. yung mga naghihintay naman ng ano, ng priority date nila, well, tiis lang talaga kasi hindi lang din naman kayo yung dumadaan sa ganyang, sitwasyon. Marami kayo, marami tayo. Kasi ako nagdaan din naman ako sa ganyan. Yun nga lang 6 months na nga lang. Pero isipin niyo na lang guys na ano, eh, parang ano yan, eh, yung ako naghihintay din ako nun, inisip ko na lang din na, kumbaga part yan ng plan ni God. Kasi kumbaga mas pine-prepare ka na yung sarili mo. Kasi siguro ngayon gusto ni God mag-focus ka muna sa family mo, sa trabaho mo. Alam mo yun, mas ayusin mo pa yung siguro sabihin natin yung nursing skills mo, knowledge mo, yung mga theories and concepts. Para pagdating mo dito sa US, parang ano ka na, ready ka na ba? Parang gano'n. So yun na lang isipin niyo. Kumbaga minsan huwag tayo masyado ng well, hindi ko naman masisisi yung iba na parang ang tagal din talaga ng mga hinihintay ng iba, eh, na parang alam mo yun, minsan susuko ka na lang talaga, eh, ang hirap din talaga maghintay. 'Di ba, alam mo yun? Yung iba nag-resign na sa trabaho kasi akala nila aalis na sila, alam mo yung mga gano'n? So, wala talagang choice kumbaga waiting game talaga 'to, eh, parang kailangan mo talaga sobrang dasal lang talaga tapos parang kumbaga isipin mo na lang yung brighter side ng kung bakit ka naghihintay. Siguro mas ito yung time na mas spend mo yung time mo sa family mo. Kasi 'pag nandito Hmm. ka, mahirap, eh, kumbaga ano yung focus mo sa trabaho na, eh. So kumbaga kahit in a way mawawalan ka ng time sa family, parang gano'n. Kasi nasa work ka talaga. Tapos ano lang, kung yung mga ano siguro puwedeng bumalik sa bedside para at least 'pag nandito ka na, mas prepared ka na ba. Kasi guys hindi Oo. siya madali, promise sobrang nakaka-culture shock talaga siya. Sobrang ibang-iba talaga yung setup na kahit na sabihin na dekada na experience mo sa Pilipinas being a nurse, pagdating mo dito parang neophyte ka talaga. Parang bago lahat, as in sobrang bago talaga lahat. So, kailangan mong i-prepare yung sarili mo mentally, ah, physically, alam mo yun, psychologically, spiritually, ganyan, financially, siyempre. So yun, and siyempre sa mga waiting, kumbaga ito rin yung chance niyo na mag-ipon talaga ng gusto kasi kailangan mo ng budget
mga first few months mo dito sa US sobrang magastos. So, kailangan niyong i-prepare yung pera talaga. Isa rin 'yan sa kailangan yung paghandaan niyo. So, yun. Mhm. Para sa'yo, ilan ang dapat na dala nilang pocket money para mas komportable, may peace of mind pagdating Mm. sa US, bro? Ako kasi single naman ako, so nung dala ko nung dumating ako dito mga nasa 5K din ata. Pero mga 5K din. 3K parang okey naman, Well, kasi 3K nasasabi kong 3K kasi sa akin yung 2 months accommodation ko dito, free naman. So, kaya. Oh, Oo, parang okey yung 3K. Pero kung wala talaga, siguro talagang mga 5K siguro or kung meron ka pang extra more than pa oo, kasi more pagdating than. mo dito ang dami mong gastusin din talaga, yung sa driving mo, yung process Mm, pa ng mga papeles mo, yung sa bahay mo, yung kakainin mo, alam mo yun? So, kung meron kang pera talaga na mag-ipon ka talaga sa Pilipinas kasi pagdating mo dito expect mo talaga yung few months mo talagang butas ang bulsa mo talaga. As in butas oo, talaga yan. Oo, oo, butas talaga. So yun. oo, And one more mabubutas. bro, Oh, message ko lang dun sa mga kasi may mga nababasa ako sa Lefora na parang, yung minsan yung gusto na mag-give up na parang mali yung choice nila, ganyan, ganyan. Alam hmm, niyo 'pag may lahat tayo dumaan sa ganyang phase na parang gusto mo mag-give up kasi sobrang mahirap talaga yung trabaho sa USA. Pero guys, ang kumbaga ang advice ko na lang is parang always go back sa yung ano yung reason mo bakit ka nag-US. Kung mm, bakit mo gusto mag-US, 'di ba? Usually ang major reason naman natin is to provide something back home, better living, greener pasture, 'di ba, parang gano'n. So yun yung lagi mong isipin sa utak mo na ginagawa mo yan para sa family mo, para sa future mo, para sa future ng family mo. At saka kumbaga isipin mo yung dugo't pawis na binuhos mo para lang makapunta ka sa US, 'di ba? Yung uh-huh. mag-review ka, 'di ba, yung minsan yung iba naman hindi lang namang first take, second take, third take, 'di ba? Yun yung isipin niyo na ang Oo, dami mong sinakripisyo, ang dami mong ginastos para makapunta sa US tapos dahil lang sa nahirapan ka, mag-give up ka, parang maling-mali yun maling-mali yun gano'n, guys. Kumbaga yun yung lagi mong itatak sa isip mo na ang dami mong pinagdaanan at saka isipin niyo ang daming gustong pumunta ng US. Ikaw nabigyan ka ng chance na pumunta ng US, so might as well panghawakan mo ng gusto 'yun, parang alagaan mo 'yan kumbaga. So, ano na 'to, kumbaga nasa lugar ka na na kayang-kaya mo ng kumbaga bilhin yung lahat basta basta masipag ka lang, matiyaga ka lang. So, basta ano lang, kapit lang talaga tsaka lagi lang dasal lang talaga. Yan oo, kumbaga, pare. yan lang talaga bro yung pinanghawakan ko nung mga dumadaan ako sa mga challenges, yan lang talaga din talaga. So yun bro. Oo, totoo. Oo, kasi kung iisipin niyo yung iba nga ano, tourist visa Hmm, lagi nare-reject, 'no, 'di tapos ba? Oo. tayo PR tayo, green card, Yes, 'di yes, ba? yes, Parang yes. kaya Oo. hindi lahat nabibigyan ng gano'n kahit ibang mayayaman hindi naman nagkakaroon ng gano'n. Tama, tama, So yeah, tama, tama. oo. Alright. Nurse Chick, maraming salamat sa time niyo and yeah, para sa mga nanonood dito, comment down below naman kayo kung saang state kayo maa-assign dito sa Hmm, US and yeah, support naman kayo sa channel namin. Please subscribe kasi mas maraming subscribers, mas marami kaming makukuhang mga Nurse yes. Talk Podcast guest. Yes, Alright. yes, yes, yes. Yep, and don't forget to go to Nurse Jake's channel. Manood kayo. Mas consistent pa siya mag-upload kaysa sa akin. Alright, Nurse Jake, maraming salamat. Maraming salamat bro. Thank you, Alright. thank you. Okay, Okey. thank you, thank you. Alright, wait. End record ko lang. Sige, Okay. sige, sige.